Sabi mo, sino ka? Kilala mo ba kung sino ka? Yes, I am a child of God. Sabihin niyo nga po, I am a child of God. Meron bang anak na namamalimos sa tatay? Lalo na yung kung tatay mo mabait, mapagmahal. Tapos sabi niya sa'yo, eto na ang aking last will and testament, sa'yo na lahat yan. Ari-ariang. Mali ba na lang, hindi mo alam. Amen. Alam mo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba, anak ka ng Diyos? Okay, bakit malungkot ka? No? Tingnan mo yung katabi mo kung malungkot, masaya ba? Masaya, amen. So itong mga declaration na to, there is power in our tongue. Amen. Inaaral po natin kung sino tayo kay Kristo para hindi ka na po nalulungkot, para hindi ka nadadaya ng dyablo. Amen ba? Para hindi tama ang prayer mo, tama ang pagsamba mo sa Panginoon. Kung malalaman mo lang kung gaano kami minahal ng Diyos. Diba? Kung malalaman mo lang ang biyaya ng Panginoon at ang pagpili niya sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Kawawa naman yung walang katabi. Alang magsabi sa kanila. Okay? Pinili ka ng Diyos. Amen? So ito kailangan nating aralin. Ano? Sino dito ang nabobore sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ang gusto mo ba yung may nagpapatawa, ganyan? Ang naalala mo lang paglabas mo, yung mga joke. Pero ang kailangan natin, baunin, paglabas natin dito, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Para paglabas mo sa labas na ito, hindi ka madadaya ni Satan. Ang dyablo ay talunan na. Amen? Sino dito nakikipaglabang ka pa kay Satan? Nakikipaglabang ka. Sino dito nakikipaglabang kay Satan? Taas ang kamay. Niloloko kayo ni Satanas. Hindi nyo na dapat labanan. Sabi lang, resist. Ano ba yung resist? Tanggihan mo yung mga maling sinasabi niya tungkol sa'yo. Amen? Bakit? Hindi ba si Satan ay natalo na 2,000 years ago sa krus? Di ba wala na siyang kapangyarihan? Amen po ba? Sino na po, nabawi na ni Jesus yung lahat ng paghahari dito sa mundo. Parang ganito yan. No? Halimbawa, dito sa Pilipinas, dati tayo ay nakikipaglaban sa mga Hapon. Kinuwento ba sa inyo ng mga ninuno nyo? So, tapos nagdeklara na po ng independence. Ngayon, meron na doon sa bundok na bundok. Anong pangalan ng leader ng mga Japanese? Dahil hindi niya nalalaman kung ano na nangyayari doon. Patuloy pa rin siyang inaalipin ang mga Pilipino na nandun sa bundok. Pero, talunan na yung gobyerno ng mga Japanese, natalo na. Pero bakit naaalipin pa rin niya yung mando? Kasi yung mga tao doon sa bundok, mga Pilipino, hindi nila alam. Tapos na yung gera. Sila sunod pa rin ang sunod doon sa commander na yon, kay master, kay commander. Bakit? Kasi hindi nila alam. Parang tayo yun. Kung hindi mo alam na natalo na si Satanas, sunod ka pa rin ang sunod sa kanya, naalipin ka niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, talo na si Satan sa buhay mo. Gagawin mo na lang, i-impose mo na sa kanya, oy Satanas, sumunod ka sa akin, ako na ngayon ang leader, ako na ngayon ang master mo. Bakit? Anak ako ng Diyos. Amen ba? Palakpakan niya po natin si Lord. Amen. Kaya po napakahalaga ng alam mo yung katotohanan. The truth will set you free. Amen po ba? Hindi ka naalipin ng kasalanan. Patay ka na sa kasalanan. Buhay ka na sa Panginoong Hesukristo. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol po sa doktrina ng unconditional election. Ito po yung ang walang kondisyong pagpili ng Diyos. No, walang kondisyon. Unconditional. Ito po yung tinatawag na unmerited favor of God sa atin. Na tinawag niya tayo kahit na ano pa man ang kalagayan natin. Maging sino ka man. Sabihin mo sa katabi mo, maging sino ka man.
Pinili ka ng Diyos. Amen. Yan ang pag-uusapan. Interesting po ba to? Tinanong mo na ba sa sarili mo kung bakit ka tinawag ni Lord? Tinawag ka ng Panginoon. Tinanong mo na ba sa Kanya, Lord, bakit mo mahal? Bakit mo ko mahal? Kayo po ba, tinanong nyo sa asawa nyo, Sweetheart, bakit mo ko mahal? Sabi mo, Honey, bakit mo ko minahal? Tinanong nyo po ba yun? Hindi pa? Tanong nyo pagdating nyo sa bahay. Tanong nyo, sabi nyo sa akin sagot. Pag mali yung sagot, tatamaan natin yan. Kasi walang dahilan ng pagmamahal. Amen ba? Kasi kung may dahilan yon, pag hindi na siya gano'n, ibawa kasi mahal kita kasi mabait ka eh. Paano kung hindi na siya mabait? Babago ba ang pagmamahal mo? Paano kung nakita mo siya ng babae na? Mamahalin mo pa kaya siya? Paano kaya kung nakita mo, sweetheart, kasi mahal kita kasi alam mo, maganda ka magdala ng damit eh. Di ba? Nung nanliligaw ka sa akin, talagang grubing-grubi, di ba? Lalo-lalo na pag nakatakin ka, di ba? Mga ganon. Di ba paano kung hindi na nga ganon? Kasi yung mga panlabas na anyo natin magbabago. Amen ba? Yung Coca-Cola body, nagiging Coke in can. Paano kung gano'n na? Mamahalin pa kaya natin? No, so yung love dapat walang kondisyon. Amen? At yun ang pag-ibig ng Diyos. Yung pagpili niya sa atin, wala tong kondisyon. Amen? So tayo po lahat tumayo, let us read the word of the Lord. Na matatagpuan po ito sa Efeso chapter 1. Sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, nung una pa'y itinalaganan niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamanghamanghang niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tayo po'y lumukod, manalangin. Panginoon, salamat po. Ngayong umaga bigyan mo kami ng espiritu ng kapahayagan, Lord. Bigyan mo kami ng espiritu ng karunungan. Na maintindihan namin ang mga misteryo, Panginoon, na ito, ng nakay Kristo, Panginoon. At Lord God, itong napakalaking, Lord, biyaya na hindi namin lubos maisip na kami pinili mo sa dami ng mga tao sa daigdig. Kami, Panginoon, ay narito, Lord, at patuloy, Panginoon, makikinig ang mga tenga namin, buksan mo ang mga puso namin, maging matabang lupa na pagtataniman ang iyong mga salita. At tulungan niyo po ako, Lord, maihayag, Panginoon, Lord God, sa magitan ng karunungan ng Banal na Espiritu, Lord, ang mga katotohanan ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Salamat sa Banal na Espiritu na kasama namin ngayon. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Makakapuna po tayo. Amen. Kay Kristo, apakadami pong ating pong tinanggap. Ang susi ay ang praise po na in Christ. Sabihin niyo nga po, in Christ. Kay Kristo. Kung wala si Kristo, wala ang lahat ng iyang pagpapala. Kung hindi, dahil sa ginawa ni Kristo sa atin, wala po yan. At sinabi dito, nagsisimula po sa purihin natin ng Diyos Ama. Amen? Bakit daw? Dahil sa ating, nung nakaraang linggo, ito po yun, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Diba? Nasa langit. Pero ibig sabihin ba niya, puro espiritual na lang po? Nagsisimula sa spiritual. Amen. Sa iyong pagkakilala at pagkakaunawa na ikaw ay tinubos ni Jesus Christ. Amen. So, yung nakaraang linggo, pinag-aralan natin, di ba, tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Ano po pinatubos sa inyo? Dugo. Di ba? Dugo niya. Ano, ibig sabihin, buhay niya. Ano po ang pinatubos sa atin? Pangalawa, tayo po ay chosen and predestined. Di ba? Tayo po ay pinili.
Bago pa daw tinayo ang pundasyon ng mundo, pinili ka na ni Lord. Ibig sabihin nun, kahit sino pa mag-reject sa'yo, wala kang pakialam. Pinili ka ng Diyos. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, kahit di mo ako mahal, mahal ako ng Diyos. Amen? Hindi ako insecure. Kahit hindi ka matanggap ng trabaho, kahit ni-reject ka pa niyan, nililigawan mo, you are chosen by God. Amen po ba? Walang insecurity sa atin. Amen? Tayo po ay nagtatrabaho sa ministry na to. Si Lord ang pumili. Ako'y pastor dito, hindi nyo ako pinili. Si Lord ang pumili sa akin. Amen? And I'm only accountable to the Lord. Amen? At ako po hindi ma-insecure sa iba pang mga ministry because I am chosen by God. Amen? Nilagay ako dito. Hindi ko hahangarin pumunta sa CCF. Hindi ko pumunta sa Victory. Hindi ako pupunta sa mga malalaking mga church. Kasi dito ako nilagay ni Lord. Amen? Praise the Lord. Kung hindi nyo ako gusto, wala akong problema. I am chosen by God. Amen po? Amen. So, ganun din po kayo. You are chosen by God. Pinili ka. And you are predestined. Amen. Pangatlo, you are sealed and marked by the Holy Spirit. Amen. Nasa iyo ba ang Holy Spirit? Amen. Nasa iyo. Kailangan ulit-ulitin to. Ideklara mo to. Araw-araw. Hindi mo pa parang hindi mo pa, totoo nga kaya yun? Pero kadideklara mo, alam nyo ba na ang ating po palang brain composed of the conscious mind and the subconscious mind? Ano po, ang conscious mind ay itong naiisip natin, pinoproseso natin ngayon. Pero ang subconscious mind, it comprises 90% ng lahat po ng ating mga activity. Napakahalaga. Kaya mo palang i-program itong subconscious mind mo. Ang subconscious mind mo, pagising mo sa umaga, nag-ooperate agad. Kahit hindi mo iniisip, yung lahat ng ginagawa mo, nakaprogram. Amen ba? Kaya nga, pag ang suka ay nawala dyan, hindi mo na alam kung nasaan. Kung saan nyo nilagay ang suka. Alam ko dito nakalagay ang suka. Kasi nasanay ka. Tingnan mo, ang bahay mo, paikutin mo lahat ng mga kasangkapan, hahanapin mo, pupunta ka sa sala, nandoon dapat yun eh. Kasi alam ng subconscious mind mo yun. Diba? Nag-ooperate ka sa subconscious mind. And when we declare the word of the Lord, it becomes reality in our lives. Ano po? Pag sinasabi mo lagi, ako'y anak ng Diyos, ako'y anak ng Diyos, sabihin mo yan 100 times, anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos, it will become a reality in your life. At kung alam mo anak ka ng Diyos, hindi ka makikihalubilo sa gawain ng sanlibutan. It will follow sa iyong action. Amen. Kasi ang dyablo, lagi tayong nilalagyan dyan ng negative. Anak ka ba ng Diyos? Bakit ganyan ka? Ganon din ang sinabi niya kay Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin niyo mo nga ito. Tinapay, ang bato, gawin mong tinapay. Kino-question niya lagi yung ating identity. Amen. Yan ang trabaho ni Satanas. Pag nahulog ka sa pagkakasala, sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Ano sabi? Tayo nandito pa, kailangan natin mag-take over. Amen? Nandito pa tayo sa flesh. We have to take over. At i-impose natin yung victory ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. Halimbawa, may sakit ka. Ano ba sinasabi ng Word of God? Magaling na tayo. Tama po ba? Sabi sa mga latay at mga sugat ni Jesus, magaling ka na. Sabi mo, magaling na ako. Sabihin mo nga, magaling na ako. Tapos sabi mo, bakit masakit pa yung tuhod ko? Kailangan mo sabihin yon, utusan mo si Satanas, lumayas ka dyan, magaling na ako, pinagaling na ako ni Lord. Amen ba? Sabihin mo kay Satan na may authority because you are a child of God. Paano sinasabi ko, yung nasa bundok, kung nalaman ng mga Pilipino nandun, hoy, commander, hindi mo na dapat kami alipinin, pinalaya na kami, laya na kami, Independence Day na. Ganun ba? Sabihin nung uwi na. Alis na, malaya na. Amen? Sabihin mo, malaya na ako. Kasi si Satanas nilalagay yan sa atin, naalipin niya tayo. Amen? Ang sabi dito, we are sealed by the Holy Spirit. Nasa iyo ang banal na Spirit, tinatakang ka. Sigurado ililigtas ka niya. Amen po ba? Kasi may deposito na. Diba? Pagka kayo nag-reservation, hindi na ibibigay sa iba yung property,
Bakit? Naka-reserve na para sa'yo. Amen po ba? Ganun ng Holy Spirit. Paunang deposito na sa atin ng katunayan na ikaw ay niligtas na ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Dito sa ating tatalakayin ngayon, ito yung doctrine of election. Ano po? Doctrine of unconditional election. Maraming pagtatalo dyan. Kung mag-aaral kayo sa Bible school, mayroon tinatawag na Calvinism, Arminianism. Ang Calvinism po, ang naniniwala na tinawag ka, pinili ka, at walang kondisyon kahit na alam pa ng Lord na nakita na niya, kasi si God, di ba, makapangyarihan siya eh. Nakita na niya lahat ang mangyayari sa buhay mo. Alam niya kung kailan ka magkakasala, alam niya kung kailan ka magkakasakit, kailan ka mahuhulog, pero mahal ka pa rin niya. Hindi nagbabago, di ba? Yung mga taong pinagaling ni Jesus, alam niya na yun ang mga taong magpapapako sa kanya sa krus. Sinabi ba niya, ikaw, hindi kita pagagalingin kasi alam ko, ipapapako mo ako sa krus. Pero alam ba ni Jesus yan? Kasi He's an all-knowing God. Amen? Alam niya yon. Pero bakit niya pinagaling sila? Kayo, di ba tayo, alam ko, ito magkakasala to sa akin eh, sa 2025. Kaya nga yung birthday ko na 2024, hindi ko siya iimbitahin. Ganun ba? Diba? Ganun ba si Lord? Hindi, di ba? Pinakain niya yung 5,000 na alam niya yung mga nando doon. Isang araw, i-reject siya at ipapapako siya sa krus. Diba? Yun ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Kaya nga kung ako sa'yo, mamahalin ko ang Panginoon ng todo-todo. Diba? Hindi ko siya pagpapalit. Amen. So may mga controversy dyan. So, number 1, hindi pala lahat pinili. Hindi pala lahat. Yung Israel, di ba? Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na yung Diyos na maging special niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan. Dahil kayo pa nga ang pinakamakaunti sa lahat. Ano? Sinasabi po to ni Lord, di ba ibinukod ng Panginoon ng Israel, sila ang pinakakonti. At sila rin ang pinakapasaway. Tingnan mo ang katabi mo, pasaway ba yan? Pinili ni Lord. Di ba? Pinili. Walang kondisyon ang pagpili ni Lord. Amen? So, ibig sabihin pala, unfair ba si God? Unfair ba si Lord? Para sa isang tingin natin, unfair yata si Lord. Buti na lang, napili ako ngayon, nandito ako sa church. Di ba? O paano kung hindi ka napili? Alam mo ito pinag-aaralan namin eh. May katuwiran ba si Lord? Sovereign siya. Siya nga lang lang tatlupa eh, no? Halimbawa, ikaw ay may kotse. Si Pauline may kotse. SUV. Ngayon siya ay wala nang panahon maglinis ng kotse. Ginamit niya. Pumunta sa Malolos, pumunta sa Nambaliwag, pero isang linggo na, hindi pa niya nililinisan. Pwede mo ba siyang tanongin, oy Pauline, pwede mo ba siya utusan? Pauline, linisin mo naman yung kotse mo, hindi mo nang nililinis. Sabi ni Pauline, akin yun eh, bakit mo pinapakialaman? Diba? Lilinisin ko yung kung gusto ko. Mas gusto ko marumi. Kasi tipid. Tipid sa tubig. Diba? Kasi nasa kanyang desisyon yun. Kasi siya yung may-ari. Affected ka ba? Affected ba tayo? Pag sinabi niya, gusto ko lang, ganyan lang eh. Kasi wala naman akong sige, bigyan mo ako ng pampakarwas. Sabi mo gano'n, ano? Pero nasa sayo yon, di ba? Kasi sayo yon. Ganun ang Diyos natin. Sovereign, di ba?
Siya ang may-ari ng lahat na to. Gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin dito. Pero wag mo kakalimutan na ang Diyos natin, meron siyang mga karakteristik na hindi pwedeng mawala. He is a God of love. Mamahal niya yung lahat ng tao. Kaya kung hindi mo maintindihan, bakit ako pinili ng Diyos? Bakit yung kapitbahay ko hindi pinili ng Diyos? Hindi nagbabago yung attribute ni Lord na mapagmahal siya na Diyos. May dahilan kasi binigyan niya tayo ng free will, di ba? Meron tayong sariling kalooban. Ang isang tao hindi papadala ng Diyos sa impyerno. Hindi nagpapadala si Lord ng tao sa impyerno, mahal niya eh. Ikaw ang mamimili. Pupunta ka sa impyerno o pupunta ka sa langit. Kasi para mapunta sa impyerno yung isang tao, ilang ulit niyang tatanggihan ang pag-ibig ni Kristo. Araw-araw. Pinamulat ni Lord ang mata mo. Hindi mo man lang siya tinawagan, hindi mo siya inuna. Iniligtas ka niya habang nagtatravel ka papunta dito. Pinaparamdam niya ang pag-ibig niya. Dumaan na ang maraming bagyo, niligtas ka pa rin. Dumaan na ang COVID, niligtas ka pa rin. Pero ang mga tao sa daigdig, hindi pinipili si Lord. Pinipili nila ang kapahamakan sa impyerno. Diba? Sino sisisihin? Sabihin mo nga sa tabi mo, sisisihin mo ba si Lord? Sisisihin mo yung sarili mo. Diba? Ikaw ang namili. Amen po ba? Every day, we have a choice. At huwag mo sabihin, kasi tinukso niya ako eh. Pinili mo yun. Amen ba? Pag lumalapit yung palay daw, tinutuka daw ng manok. Tama? Pero, pipiliin mo yun kahit ba ikaw ay lagyan ng, kutsilyo, ikaw pa rin na madidesisyon, di ba, kung bibigay ka doon sa kasalanan. Tama po ba? Amen? Kahit nasulsulan ka pa ng kahit na sino dyan, ikaw pa rin ang magdidesisyon. Amen po ba sa sarili mo? Amen? Kaya wala tayong sisisihin kahit na sino. Amen po ba? Lalong-lalo na si Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon natin. Amen. Pinili tayo ng ating Ama. Sabi dito sa 1 Peter 1, chapter 1 and 2, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, mahal kong mga pinili ng Diyos, na nangalat sa at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili na kayo ng Diyos Ama doon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan ninyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kailan ka daw pinili dito? Para ka daw gawing banal, para ka daw linisin. Ibig sabihin, makasalanan ka pa noon. Kaya ka pinili para ka linisin. Para ka italaga sa Kanya. Amen? Ganon naman pala si Lord, di ba? Kaya wag natin akalain, kaya ako pinili ni Lord kasi mabait ako. Pinili ako ni Lord kasi wala akong naargabyadong tao. Pinili ako ni Lord kasi mayaman ako o maganda ako o ano pa man, wala iyon doon sa lahat ng yan. None of the above. Amen. Ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang sovereignty, sa kanyang kalooban, sa kanyang biyaya. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos natin. Paano na yung mga hindi pinili ng Diyos? Paano na lang sila? Tanong nyo ba yun? Sa pamilya ko kaya, pinili kaya kami lahat ng Diyos? Ano ba sabi ng pangako ng Diyos sa Acts chapter 16? Manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambayan, maliligtas. So pinili yung pamilya mo. Amen po ba? Kasi pinili ka ng Diyos. Amen. So maraming misteryo ang Panginoon kaya interesado tayong magbasa ng Biblia. Huwag tayo laging umaasa na lang sa internet, di basahin natin, tanungin natin. Kasi sabi nga nung aming pag-aaral doon nila Icon sa online, sabi ni Pauline, nandiyan ba si Pauline? Dapat po pala talaga magbasa ng Bible. Kasi kung hindi, makikinig ka lang sa lahat ng sinasabi, ngayon pa namang mga huling araw, ang daming bulaang propeta, bulaang tagapagturo. No, nagsasabi ng mga
tungkol sa mabuting balita. Ganon din noon. Sabi kasi ni Pablo, bakit nyo sinusunod yung ibang mabuting balita? Wala nang ibang mabuting balita, di ba? Kundi yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Ang kanyang cross at ang kanyang resurrection. Huwag nyo tayong paghihiwalayin. Iba ang cross ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang cross ni Jesus, ang ibig sabihin, namatay ka na doon. At ang resurrection, ikaw ay nilibing at nabuhay si Kristo sa'yo. Kaya hindi ka na dapat nagpapatuloy sa kasalanan. Amen ba? Ang narinig lang kasi natin, si Jesus, tagapagligtas natin. Tama yon, pero mukha kalimutan na buhay siya mag-uli. At ang cross ni Jesus ay ang pakikiisa sa kanyang kamatayan. Patay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, patay ka na. Kaya hindi ka na dapat nagpapatuloy sa bisyo. Amen po ba? Naintindihan niyo po ba yung word of God? This is the good news. Di ba? Good news yun. Malaya na tayo. Patay na tayo sa dati. Amen? Kaya po walang struggle sa kasalanan because you are already dead to sin. Sabi sa Roma chapter 6:11. 6:11. Ano po? Memorize niyo. I am dead to sin, alive to God in Christ Jesus. I am dead to sin, alive to God in Christ Jesus. Ano po? At saka yung Galatia 2:20, I am crucified with Christ. I no longer live. Christ now lives in me. Yan ang favorite verse ko. Ano po, nung dalaga pa ako. No, i-memorize mo. Amen? Galatia 2:20, memorize niyo po yan. Isulat niyo na. Kagabi na naginip ako eh. Meron daw mga Israelita. May Israelita, sabi ni Patricia, may mga Israelita, bibisitahin tayo dito. Mga Israelita, di ba? Sabi ko, mga Israelita. Tapos nagdatingan. Tapos nung isang babae, binigyan ako ng manual. Sabi niya, ito ang manual. Ulit-ulitin mo. Sasabihin ko, bibigkasin mo. Sasabihin ko, bibigkasin mo. Ganun po ba? Ititrain niyo ako para ititrain ko rin yung iba. Ganun ang sabi ko doon sa panaginip ko. So itong mga salita ng Diyos, sabi ko, ang hirap nito. Pag hindi mo to nakasanayan, hindi mo to gagawin. Diba? Pero once that it becomes a revelation to you, gagawin mo to. Naging kapahayagan eh. Kahit naman yung prayer, hindi mo gagawin kung hindi ito naging kapahayagan sa'yo. Amen ba? Amen. So ikaw ay isa ng bago nilalang kay Kristo. Wala na yung dating pagkatao. Diba? Yun ang sinasabi lagi ni Paul. Basahin natin yung lahat ng letter. Ito si Peter na nagsasalita. Pareho lang ang sinasabi po nila. Amen. You are a chosen generation. Sabi sa 1 Peter 2:9, di ba? Hindi ko na sinulat dyan kasi kabisado na natin yon. Ano po ang sabi doon? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Di ba? Ikaw ay banal. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are holy. You are a holy nation. Mangyayari pa lang po ba yan? Nangyayari na yan sa spiritual. Kaya nga sabi, lahat daw ng pagpapala ay nangyari na sa spiritual. Ipapatupad mo na lang sa physical. Amen. Through your declaration. Death and life is in the power of the tongue. Amen. Kaya kailangan natin yan, sinasabi natin every day. Every day. To program our subconscious mind to think like the thoughts of Jesus Christ. Di ba? Sabi pa nga, you have the mind of Christ. Grabe po yun. No? You have the mind of Christ. Kung meron kang kaisipan ni Kristo, nandyan din ang mga pag-iisip na laman ng isipan natin ang mga salita ng Diyos. Amen. Kaya every day to, i-meditate mo. Kaya pala yun sinabi ni Lord kay Joshua, let the book of the law shall not depart from your mouth. Meditate on it day and night. Di ba? Meditate daw. Sabihin mo, bigkasin mo ang mga salita ng Panginoon. At sabi pa nga ni Paul, hold fast to your profession. Yung mga dinideklara natin, ang bibig natin. Amen. Kung sino tayo. So dapat tayong maniwala, pinili ka ng Diyos. Maniwala ka. Hindi mo lang kailangan intindihin, paano ba ako pinili? Kahit baliktarin mo, wala kang maisip na dahilan, bakit ka pinili ng Diyos. Minsan nga, sarili mo, hindi mong pinipili. Tama ba? Uy, sister, mag-opening prayer ka naman dito. Ay, hindi ko kaya eh. Iba na lang. Hindi mo nga pinipili sarili mo eh. Tama po ba? Eh, pinili ka ni Lord eh. Brother, ikaw naman na mag-preach dito. Hindi ko pa kaya po eh. Hindi ko kaya. Iba na lang po.
pinipili ka nga ni Lord, pero tayo hindi natin pinipili yung sarili natin. Kasi kilala mo yung sarili mo, amen ba? Pero si Lord, gagawin ka pala niya banal sa kanyang harapan, amen? So pagka ito pinaniwalaan natin, mangyayari ito sa buhay natin kahit hindi natin maintindihan. At po, kasi hindi mo talaga maiintindihan si Lord. Ang sabi, ang kanyang kaisipan mahatayog. Ang kaisipan natin, kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganun daw kalayo ang pag-iisip natin sa pag-iisip ng Diyos. Amen. Pagka ito po yung pinag-aaral natin, makikita natin ang kamanghang-manghang biyaya at mamahalin mo ang Diyos at pupurihin mo siya at sasambahin mo siya sa tamang worthy sa kanyang pag-ibig. Amen. At sa kanyang kagandahan loob. Diba, pag tayo po ba'y boboto, di ba, meron tayong mga criteria? Hindi ka naman basta-basta naglalagay ng, ilalagay sa balota. Sabi ko doon sa iba, bakit, sinong binoboto mo? Unang-una, kakilala ko ba siya? Kamag-anak ko ba? Kilala ko ba? Mapagkakadiwalaan ba siya? Hindi ba siya corrupt? Di ba? Yung mga ganun, no? Siya ba ay hindi babaero? Hindi ba? Minsan may mga ganun eh. Tapos siya ba ay talagang may pagmamahal sa bayan? Siya ba ay matulungin? Di ba ganun tayong tao? May mga criteria. Pero si Lord walang criteria. Gagawin niyang anak, tapos walang criteria. Di ba kamang-hamang yung pag-ibig ng Diyos na yon, di ba? Sa atin. So doon po sa Efeso chapter 1, dito po muna sa Efeso chapter 2, verse 1 to 2. Ano ba kalagayan natin bago tayo pinili ng ating Diyos Ama? Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang una, tinuring kayong patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng prinsipe ng espiritu naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So isipin niya natin, dati ba, ano ba yung ginagawa natin? Naisip mo na ba kung anong ginagawa mo yung dati? Tayo daw ganun dati, patay. Sabihin mo sa katabi mo, tinuturing tayong patay ng Diyos dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. Unang-una, may minana tayong kasalanan. Tama ba? Kay Adan, sabi nga ni Duterte, ano kinalaman ko sa kasalanan ni Eva at ni Adan? Sabi niya. Kaya yung Diyos, inaano niya di ba? Minalapastangan niya, hindi niya alam ito nga napakayabang, di ba? Minsan ganun tayo, di ba? Sa isip lang natin, sabi sa Psalms, sabi ng hangal sa puso niya, walang Diyos. Sabi ng hangal sa puso niya, walang Diyos. Hindi natin sinasabi sa bibig natin, pero sa puso natin sinasabi natin yun. Kasi hindi natin siya sinusunod. Amen? Yun ang pagsasabi na walang Diyos. Kasi hindi mo siya sinusunod. Wala kang pakialam sa salita niya. Sa puso mo, sinasabi mong walang Diyos. May ganyan ang tao sa sanlibutan. So tayo, ganyan daw tayo dati. Sa palagay mo kaya, pipiliin kaya tayo ni Lord? Ganito ang pagpili niya. Sa isang box na panay, luma na sapatos, na may mga sira-sira. Kasi hindi si Lord namili sa magaganda. Akala mo ba magaganda yung pinagpilian niya? Walang itulak sipain dun sa mga, sa mga pagpipilian ni Lord. Kasi lahat makakasalanan eh. E biruin mo yun, sira-sirang mga sapatos, bumibutas, kulang-kulang ang parts, tapos mamimili siya dun. Tsaka niya bubuuin. Ganun ang ginawa ni Lord, di ba? Palakpakan niya natin ang Panginoong Diyos. Oh. Kaya nga biyaya lang niya, bakit niya pinili? Hindi naman niya obligasyong mamili eh. Pwede naman siyang gumawa na lang ng ibang mga tao, di ba? Patayin na lang lahat. Tapos gagawa na lang siya ng iba. Yun ang sinabi niya ni God kay Moses. Moses, tumabigyan niya, papatayin ko na lang lahat itong mga Israelita na to. At gagawa ako ng bagong lahi.
sa iyo. Eh, di ba nag-intercede si Moses? Sa palagay niyo ba, kay Moses lang yon? Si Lord naglagay kay Moses noon, mag-intercede ako para sa Israelita. Kagagawan din ng Lord doon. Kung ikaw si Moses, sabi mo, oh, that's a good idea, Lord. Di ba sasabihin mo, di ba? Sige, patayin mo na lang yan at mag-aasawa ko, mga 3, 4, para dumami agad. Di ba? Ang mga lahi ni Moses at iyon na lang ang pinili. Pero hindi iyon na nangyari, di ba? Sabi ni Moses, Lord, ano na lang sasabihin ng mga tao dyan sa paligid na yan na hindi nyo kayang iligtas ng mga bansang ito na makukulit? Di ba? Nagbago ba isip ni Lord? Hindi naman talaga nagbabago isip ng Panginoon. Yun naman talaga ang intention niya. Hindi niya pwedeng sirain ang pangako niya kay Abraham. Amen? Nangako siya kay Abraham para sa bayang ito ng mga Israelita. At iyon ang magagandahan nun. Kung dahil pinili niya tayo at hindi na yun nagbabago, meron tayong assurance. May kapanatagan ng puso natin na may comfort tayo. Source of comfort na, Lord, pangwalang hanggan ng pag-ibig mo sa akin. Ito'y walang katapusan. Amen po ba? Ano nakalagay doon sa Roma chapter 8:29? Sapagat alam ng Diyos noong pamanguna kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalagan niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Sabi sa Jeremiah 31:3, noong una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandaang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Di ba? Grabe ang Panginoon, di ba? Minahal daw niya tayo ng walang katapusan, walang hanggang pag-ibig. Ngayon nga yung mga Israelita, bulag eh. Para tayong mga Gentiles ay makakilala sa Panginoon. Huwag tayong magmamalaki sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, dapat tayong magpakumbaba. Amen? Dahil kinahabagan tayo ng Panginoon. Gentile po tayo. We do not belong to Israel, to the chosen people. We do not belong to Israel. Pero dahil kay Kristo, ang ligaw na sanga ng olibo ay idinugtong daw sa tunay na puno para tayo maligtas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos lang ang kayang gumawa po niyan. Amen. Ang Diyos lang ang kayang gumawa niyan. Amen. Sabi sa awit 103 verse 17, ngunit ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, sa mga tumutupad sa Kanyang kasunduan, at sa mga sumusunod sa Kanyang mga utos. Amen. Walang hanggan. So ano ba ang layunin ng pagpili? Bago pa man daw niya nilikha ang mundo, pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Verse 5, noong una ay itinalaganan niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin ito sa layunin at kagandaang loob, sa layunin at kalooban. Ephesians chapter 1, verse 4 to 5. Unang-una, tayo po'y pinili upang daw maging banal. Maging banal. Sabihin mo nga, ako'y pinili para maging banal. So pinapabanal tayo ni Kristo. Dahil sa kanyang ginawa sa krus, ano po ba ginawa ng dugo ni Kristo? Hinugasan tayo. We are washed by the blood of Jesus. Washed in the water, washed in the blood. We are good as new. Oh, hallelujah. Diba? Yan po yung ginawa ni Lord. You are good as new. Kaya wag mo nang dumihan yung sarili mo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, bago ka. Good as new. Walang sira, walang dungis, walang kapintasan kay Kristo. Amen po ba? Yan po yun. Para ibinukod tayo ni Lord. Hinugod ka sa sanlibutan, sa kadiliman, para maging kanyang bayan, banal. Ang ibig sabihin ng banal, you are separate. You are devoted to God. Ibinukod ka ng Panginoon para sa Kanya lang. Pangalawa, upang maging anak ng Diyos. Para maging anak ka daw tayo ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Tagapagmana ka ng Kanyang kaharian. Amen? You are the sons and daughters of God. Sabihin mo sa katabi mo, prinsipe ka. Prinsesa ka. O mga kabataan, tumingin kayo sa akin. Sabihin mo nga, prinsipe ako. Prinsesa ako.
Dahil kay Kristo. Diba? Kaya wag mong paliliitin ang tingin mo sa sarili mo. Amen ba? Huwag kang maghahabol sa mga lalaki kung ikaw ay babae. Huwag mong pababain ang iyong sarili. Prinsesa ka. Amen ba? Pag binubuli ka nila, huwag kang maniwala doon. Sila yun. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen ba? At huwag kang lang mambuli. Baka mamaya ikaw pala yung bully. Huwag kang mambubuli kasi anak ka ng Diyos. Nire-represent mo si Kristo. Amen po ba? O kayong mga ama ng tahanan, kayo ang mga anak ng Diyos. Kayo ang unang nangunguna sa pamilya nyo. Problema nyo, pag yung mga anak nyo nakikita kayo unang gumagawa ng kasalanan. Ano ba to tatay ko? Anak ba ng Diyos? Anak ng Diablo to. Diba? Baka nagko-question sila sa mind kasi yung ginagawa mo hindi ayon sa yung sinasabi. Kailangan may integrity. Ano ba ibig sabihin ng integrity? May police ba tayo dyan? Integrity. Integral. Buo. Hindi yung kalahati. Ito paniniwalaan. Tapos yung ginagawa, iba. Tama ba? Si Hepe. Diyan si Hepe. Tama, yun ang integrity kasi yan ang values po ng mga pulis eh. Natuturo kami sa pulis. Ano po? Integrity. Tayo dapat may integrity. Anak tayo ng Diyos. Amen? Kaya dapat kitang-kita. Buo ka. Hindi pagkalinggo lang tayo anak ng Diyos. Amen, mga kalalakihan? Pagdating sa bahay, anak ka ng Diyos. Amen po ba? Ikaw ay mabuting asawa. Ginagaya natin ang buhay ni Kristo. Amen po ba? Amen. Palakpakan nga po natin si Jesus. Siyempre, yung mga babae, ganun din. Anak ka ng Diyos. Huwag nating ibababa yung ating standard. Amen po ba? Pangatlo, sa pag-ibig ng Diyos. In love. Amen po ba? In love. No, kailangan nandoon ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Kaya nga, kahit ano pa yung nangyayari sa ating ginagawa natin, minamahal pa rin tayo ni Lord. Tinutuwid niya lang tayo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos hindi nagtotolerate ng mali. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, pero hindi ka niya tinotolerate. Hindi ka niya kinukonsinte. Amen. Kaya nga nagdidisiplina yung Diyos natin eh. Kasi mahal tayo niya, ayaw niya tayong mapahamak. So kung naniniwala ka dito sa unconditional love ni Lord, magiging forever grateful tayo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, I'm forever grateful. Kaya nga tayo naglilingkod na walang bayad kay Lord, di ba? Kulang pa nga yung paglilingkod natin sa ginawa niya. Tumbasan natin yung ginawa ng Panginoon. Nanghihingi ka ba ng presyo pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon Diyos? Hindi po tayo humingi ng presyo, kulang pa yung buhay mo, pambayad sa ginawa ng Panginoon sa atin. Amen po ba? At hindi ka ba naniniwala, kaya niyang isupply ang pangangailangan natin? Kaya ng Diyos, kasi mahal ka niya. Binigay nga niya yung kaisang-isang anak niya. Hindi kaya niya kayang ibigay sa atin ang lahat ng bagay, katulad ng kanyang anak? Amen ba? So ano ba yung purpose ng eleksyon na to? Ano po ang purpose? Ito nga po yun. No? So sa atin pong upang maging banal, upang maging anak ng Diyos, at lumakad sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Araw-araw ng ating buhay. Amen. Kaya tayo nagbibigay ng grace din sa ibang tao. Kaya nga yung manugang mo, kung iyan ay pasaway, mahalin mo. Tama po ba? Kaya hindi lang yon yung asawa mo rin, pasaway ba? Mahalin mo rin dahil ikaw din minahal ka ng unconditional ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo, naku, nakamali yata ako dito. Lord, ba't ito naman binigay mo sa aking asawa? Sabihin ng teka, ikaw namili niyan. Diba? Sabi ni Lord. Tapos magrereklamo tayo sa kanya. Ano sabihin ng Lord, salamat po dito sa asawang binigay mo dahil kay Kristo. Siya ang pinakamabait, pinakamapagmahal, pinakamaalalahanin, asawa sa buong mundo. Diba? Power of declaration yun. Amen? Ang mga anak natin, mahalin natin, binigay sila ng Diyos sa atin. Kaya lang sila ay nasa proseso pa.
Di ba? Ang mga bata, sa likas sa kanila yung pagiging pasaway, pilyo. Pero hindi naman sila forever ganyan. Tayo nga din, one point in our lives, naging bata rin tayo. Amen. Kaya po, magbigay tayo ng grasya. Amen. Grace. Lawakan natin ang ating pagmamahal at pangunawa sa bawat isa sa kanila. Kasi minahal din tayo, inunawa din tayo ng Diyos, pinulot din niya tayo, binago tayo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos. No? Praise God. So, ang purpose ng Panginoon talaga ipakita na meron siyang binukod na mga tao para ang lahat ng tao sa sanlibutan maliliwanagan. Amen po ba? Sa gayon, ang mga pinili niya doon, may mga pinili pa raw siya, may mga tupa pa daw siya na wala dito sa loob ng kulungan. Kaya nga tayo nagpipreach. Sabihin natin, so isa pa to, no, habang inaaral ko to, nagre-research ako yung doktrina ito ng unconditional election ay makakatulong sa atin para ipangaral sa lahat ang mabuting balita na hindi ka natatakot na, naku, baka walang maniwala sa akin. Kasi totoong merong hindi maniniwala sa'yo kasi hindi lahat pinili. Amen? So, ibig sabihin niyan, kahit saan mangangaral ka kasi baka meron doon pinili. Dito nga po sa harapan na mangangaral kami every morning. Malay mo, may pinili pala si Lord doon. Diba? At siya ay magdesisyon na narinig niya. Kasi sabi, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yung mga pinili ni Lord, kailangan pa rin natin ipag-pray sila. Kailangan pa rin natin silang share ng mabuting balita. Amen? Kailangan pa rin dumaan ng process. Hindi siya pupunta sa langit. Hindi, bakit ako nandito sa langit? Ayoko dito. Meron bang ganon? Against sa will mo na napunta ka sa langit? Kasi pinili ka lang ni Lord, hindi. Andun pa rin yung will ng tao. Kaya kailangan pa rin nilang marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya huwag tayong titigil. Amen? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, may makinig man o wala. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sa conclusion natin, no? Sabi ko, 45 minutes lang Naabot na rin ako isang oras. Okay. Conclusion, bago pa tayo isinilang, pinili rin tayo ng Diyos. No, isipin mo ngayon, bago ko pa ipinanganak, pinili ka na ng Diyos. Upang maging banal, walang kapintasan. This is our destiny, kapatid. Kaya kung ikaw ay nasa proseso, bilis-bilisan natin, di ba? Ang buong nilikha daw po ay nag-iintay sa mga anak ng Diyos. Sa maturity natin. Bakit ang sangnilikha po ay dumadaing? Pag nag-mature ang mga anak ng Diyos, babalik na si Jesus Christ. Kukunin niya ang kanyang bride, di ba? Para inihahanda niya tayo upang maging anak niya. Ipapakilala ng Diyos, di ba? Ayon sa kanyang kagandang loob at kalooban. Kaya kung nalaman mo to, purihin natin siya at paglingkuran na ng may pagpapakumbaba at pagkatakot. Amen? Pag tayong magmamalaki, mga kapatid, no, napakasagana ng pag-ibig ni Lord. Pag inaaral ko to, umiiyak ako sa presensya ng Panginoon. Amen? At sasabi ko, kulang pa ang buhay kong ito. Gusto ko nang pumunta ng bundok. Pag narinig ko si Ate Sabet, alam mo, meron kami mga lupa doon sa Tara na doon, Ate Sabet, magtayo na tayo ng church. Sabi ni Ate Celia, meron din daw siya doon sa Bacolod. Bacolod nga ba yan, Negros? Marami silang ari-arian, tara na doon. Magtayo na tayo ng church, di ba? Kasi kasama natin ang Panginoon. At ipahayag natin itong mabuting balita ng Diyos. Amen? Gaganahan kang maglingkod. Amen? Hindi ka na yung parang gigising ka pa, yung isang paa mo, hinihila. Tara na sa church, pumunta ba ako sa church? Hindi ba ako pumunta? Maglilinis ba ako? Magpe-pray ba ako? Hindi na, buong-buo na sa loob mo, di ba? Kasi grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Mahalin din natin ating asawa. Sabihin mo nga sa asawa mo nandyan, I love you. Sorry na. Sorry na talaga. Magbabago na talaga ako. Diba? At yung mga anak, mahalin. Kayong mga anak, may minsan yung mga magulang naman ang pasaway, di ba?
Sino nagsasabi, pasaway yung mga magulang, taas ang kamay. Huwag nyo nang pakita, nakikita kayo ng mga magulang nyo. Kahit pa ganun, mahalin natin, unconditional, pare-pareho tayo, di ba? At mahalin din natin yung ibang mga tao. Alam nyo, kaya pala sinabi ni Lord na yung mga, may mga utos siya, di ba? Minsan di natin maintindihan. Sabi, pag nag-asawa daw yung mga anak mo, kailangan humiwalay sila. Siyempre bilang magulang, sabi mo, uy, hindi pa kaya ng anak ko. Kawawa naman ng anak ko, magbabayad pa sila ng renta. Eh, ang sabi ni Lord, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sasama sa kanyang asawa. Pag hindi mo sinusunod yon, alam mo ba, nakasumpa ang anak mo. Nakasumpa sila kasi hindi ng blueprint ni God. Kaya alam mo lang, natutulungan mo sila dahil di na sila magbabayad ng renta. Pero alam mo, di nung nakasal kami ni Jonah, although nandiyan kami, pero alam niyo, binukod nilang lahat ng aming kuryente, lahat, nakabukod. Namamalengke kaming dalawa kasi para matuto kami. Pero kasi tayong mga magulang, di ba, naawa tayo, hindi, dito muna kayo. Kasi gusto mo may kasama ka. Pero pag naririnig mo sila nag-aaway, di ba nangingielam ka? O hindi iyon gusto ni Lord. Nagkabati na sila, ikaw galit ka pa. Di ba? Mare, no? Kaya, mas maganda talagang sumunod, di ba, sa Panginoon. Alam niya lahat ng nakakabuti sa atin. Amen? At pagka yun nakabukod na sila, matututo silang mag-budget. Di ba? Mahal ng kuryente. Tapos sila makikita mo nag-Starbucks. Dahil tinutulungan mo. Hindi sila natututo. Di ba? Ikaw nagiging dahilan kaya sila mapapahamak. Amen? Nakala lang natin, mga magulang tayo, tama ginagawa natin. Kasi bunga yun ng pagmamahal eh. Tama ba? Ako nga eh. Baba, narinig ko yung anak ko, may nagsasabi sa kanila ng minumura siya. Ako yung sasabi, tanga mo, nasasaktan ako eh. Di ba? Anak mo, sinabihan mo ba ng gano'n? Tanga mo. Hindi ko sinasabihan ng anak ko ng gano'n. Tapos maririnig ko sa ibang tao, sinasabihan ng gano'n, masakit sa akin yun. Kaya nga sabi nun, humiwalay. Kasi pag nag-aaway, talagang lalabas talaga yung mga masamang salita. Pero mamaya, makita mo, nagbati na agad. Labing-labing na naman. Ganun ang mga mag-asawa, di ba? Talagang walang mag-asawa na hindi mag-aaway. Kasi magkaiba sila. Pero nasa adjustment period. Amen? Pero kaya kailangan sumunod tayo sa blueprint ng Panginoon. Amen? Doon, kayong dalawa na lang, kayong magkakampi. Amen? Hindi ka kakampihan ng biyanan mo o ng nanay mo. Diba? Ang kakampi mo lang si Lord. Amen? Magtitiwala ka sa Panginoon Diyos. Kaya yung lahat ng yan, biyaya yun ng Panginoon sa atin. Lahat ng kautusan niya, biyaya yun ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen? So kung nalaman natin to, kung ikaw member ng church, pahayag masalita ng Diyos. Kung sino man sa kanila ang pinili ng Panginoon, magre-respond po yun. Amen? Dahil nakatalaga siya sa kaligtasan. Ang bansang Israel, akala natin ngayon, napapahamak sila. Minsan gumagawa sila ng hindi maganda, no? Kasi ganun nga ang Diyos eh. Si Abraham nga, kahit nga palpak siya, minahal pa rin siya ng Diyos eh. Ang Israel, kahit ganyan po sila, minahal sila ng Panginoon. At dating yung araw, mabubuksan ng mga mata nila at magbabalik sila sa Panginoon Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Ama. Tayo po lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Amen? Let us all pray. Let us praise the Most High God. Amen? Dahil ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw, walang katulad. Italaga na natin sa Kanya yung buhay natin ngayon. Naintindihan mo ba to? The unconditional election
of God. Nawa baunin natin tong doktrina po na to, no? Pinili ka ng Diyos ng walang kondisyon. Minahal ka niya bago pa ikaw isinilang. Minahal ka na niya, iniligtas ka na niya, at plano niyang tuparin yun hanggang dumating ang ating Panginoong Kristo. Amen. Thank you, Jesus. Salamat po, Ama. Taas po natin mga kamay sa Lord. Pasalamatan natin ang Panginoon. Sige po, ibukas mo yung bibig mo. Pasalamatan mo ang Diyos. Ialay mo sa Kanya ang iyong buhay. Ibigay mo sa Kanya lahat ng mga pasanin mo. Dahil nakikita ka ng Panginoon. Kahit nga ang bilang ng buhok mo, alam ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. At ang process na ito ng pagtutuwid ng Panginoon, ito'y maghahatid sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Purihin ang dakilang pangalan mo, Diyos. Salamat, Ama, hindi namin kayang i-express ng bibig namin ang pasasalamat namin, Panginoon, na ito. Patawarin mo kami, Lord. Lord, minamaliit namin ang pagkatawag na ito, Panginoon, o God, sa amin. Minamaliit namin ang kagandahan loob mo, Panginoon. Ginagawa namin excuse para magkasala. Pero Lord, gumagawa kami ng kasalanan, Panginoon. Ang pangalan mo, ang nawa, ay Lord God, napapahiya, Panginoon, sa mga tao sa mundo. Patawarin mo kami, Panginoon. Narito kami, tinatalaga namin ang aming buhay sa iyo, Diyos. Nais namin sundin ang kalooban mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na masunod namin ang kalooban mo. Salamat, ang banal na Espiritu ay nasa amin ngayon. Patay na kami sa kasalanan, Lord. Pati si Satanas ay wala na siyang kapangyarihan laban sa amin. Salamat po at kami pinagpala mo na dahil kay Kristo. Hallelujah. Narito kami, Panginoon. Hallelujah. Ibibigay namin sa iyo ang aming mga papuri. Salamat sa iyo, Lord. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa kamatayan mo sa krus, Panginoon. Ako'y tinubos mo. Salamat sa pamilyang ibinigay mo sa akin, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Salamat sa kalakasan. Salamat sa katalinuhan. Salamat sa lahat ng mga pagpapalang dumarating sa aming mga buhay ngayon, Panginoon. Hindi ka namin kalilimutan. Ikaw ang una, Panginoon, sa aming buhay. Wala kaming ibang Diyos kundi Ikaw lang, Panginoon. Ikaw ang masusunod. Ikaw ang hari ng aking buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. At Lord, kung may mga dumarating mang pagsubok, hindi na kami matatakot, Panginoon. Dahil, Lord God, merong comfort, Panginoon, ng salitang ito, Lord, na nagbibigay sa amin, Panginoon, hallelujah, ng kaaliwan. Dahil hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. At ngayong araw na to, muli namin dinededicate sa iyong aming buhay. Araw-araw, idideklara namin, pinili mo kami, pinuspos mo kami ng banal na Espiritu, Lord. Kami ay mga anak mo, kami ay may buhay na walang hanggan. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa maikling buhay namin sa mundo, tulungan mo kaming magdesisyon ng tama. Araw-araw, mahalin namin ang aming kapwa na unconditional. Sumunod sa mga blueprint ng iyong salita dahil ang mga utos mo ay biyaya, Panginoon, para sa aming buhay, O God. Thank you, Lord. Salamat sa mga himala. At naniniwala kami, makikita pa namin ang mga higit pang kamanghamanghang mga gawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po lahat na may mga problema dito, Lord. I-assure niyo po sa kanila, isusupply mo ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Yakapin niyo po ang sino man, Panginoon, na nangulila, nalulungkot, may mga confusion, tanggalin niyo po ito, Lord, lahat, Panginoon, in Jesus' name. At sino man ang mga may sakit, Lord, dinideclare namin ang kagalingan sa bawat isa sa kanila. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. We receive your healing, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord, at tulungan mo kami magpanibagong sigla. Ma-revive ang aming pong relationship sa iyo araw-araw. Hahanapin namin ang iyong mukha, Panginoon. Hallelujah. Hahanapin namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Panginoon, tanggalin niyo po ang katamaran namin sa pagbabasa ng Biblia. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga kaabalahan nilalagay ng dyablo. Panginoon, ikaw ang aming shepherd, hindi ang telepono, Panginoon. Hindi ang mga panoorin, Panginoon, na yan, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko, Lord, dumating sa full maturity ang Acts Church, O God. Lahat kami, Panginoon, same level, O God, of spirituality. Panginoon, na tunay na iahayag mo ang iyong mga anak, iyong mga huling araw na to, Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaliwalhatian. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat magsabi ng Amen at Amen.
doon sa ating slide. Boring ba ang boring ba ang Diyos o ang mga salita ng Diyos? Number 2, ano reaction mo ngayon na pinili ka ng Diyos? Number 3, namumuhay ka ba na karapat-dapat sa pagpili ng Diyos? No? Ano ang dapat mong gawin ngayon? Namumuhay ba tayo? Karapat-dapat tayo na pinili ka ng Diyos? Amen? So, mag-grouping po tayo. Mga lalaki sa lalaki, mga babae sa babae, mga kabataan, girls, nakahiwalay, boys, nakahiwalay. Yung ating mga facilitator, assist nga po, ang ating pong mga tuturuan. Amen? So, hayaan natin silang magsalita, bawat isa po, At tapos, magwawakas tayo sa prayer. Bawal po munang lumabas, mahalaga po ito. This is the process of your growth spiritually.